Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa DIRS 2.0. Muling nagbabalik ang inyong lingkod para maghatid po ng makabuluhang balita na may kaugnayan sa Tito Vic and Joey at sa mga kalaban nila, lalo na po sa umaangkin ng titulo na Itbulaga na siyang pinaghirapan ng TVJ. Walang iba kundi po ang tahanang walang pundasyon. So ang pag-uusapan natin, isa na dito ang possible na pagputol ng Giant Network sa kontratang meron ang tahanang walang pundasyon sa kanilang network dahil sa kanilang unti-unting natutuklasan na magiging malaking suliranin in the future. Ano ang matinding suliranin na yan na pag-uusapan natin mamaya, no? Gagawa na lang kaya ng sariling show ang GMA Network or ang It's Showtime ang ipapasok sa GMA? Yan ang napakalaking katanungan sa kabila ng napakalaking suliranin na natuklasan ng mga netizen at ramdam na din po ito ng GMA. Yan mamaya ang tatalakayin natin, pero bago ang lahat, pag-usapan lang natin itong post ni Proctoy na kung saan ay binaypass po ang NUTAM dahil ang NUTAM lang po ang may pinaka-accurate na ratings. So sabi po sa updated na post nitong si Procnoy, tahan ang pinakamasaya, patuloy na nangunguna sa Pintam buong Pilipinas daw, urban at rural, Artam buong Pilipinas rural, at maging sa Kantar surveys, national urban rural at national urban, at hindi sa mga piling lugar lamang. It's packed daw. So ang gusto niya pong palabasin sa kanyang post ay number 1 noontime show ang tahanang pinakamasaya sa buong Pilipinas. So yan yung gusto niyang iparating sa kanyang post, ano? So hindi po matanggap ni Procnoy at ng iba pang defender nila na bagsak na po ang ratings ng kanilang noontime show na sinusuportahan. Kaya sa Pintam, Artam at Kantar sila nakabase. Inalis po nila yung NUTAM. Hindi po nila kinikilala ang NUTAM na nagbibigay ng mas accurate na ratings kumpara po sa tatlong kanilang pinaniniwalaan. Hindi naman dyan nagbabase ang advertisers, kundi sa NUTAM pa din, kaya kahit anong paninindigan ng ibang defender ng tape na sila po ang mataas ang ratings, wala pong maniniwala kundi ang mga kaanib po nila. So ito pa po yung pangalawang post ni Procnoy. Tahanang pinakamasaya mas pinipili daw ng advertisers dahil sa lawak ng naaabot ng GMA Network, kayong patuloy na nangunguna sa Pintam buong Pilipinas urban at rural at Artam buong Pilipinas, hindi sa mga piling lugar lamang. So parehas lang nung naunang post niya yung pangalawang post nating banasa. So ayan pa po ang isang masaklap. Sila daw yung mas pinipili ng mga advertisers dahil sa lawak ng sakop ng station ng GMA Network. Ang tanong dito ay kahit malawak ang sakop, sila ba ang pinipili ng mga tao na panoorin? So sino ang malulugi at mawawalan once na sa kanila po tumambak ang advertisers? Eh di yung advertisers at hindi putang ang advertisers para gawin yon dahil hindi sila maglalagay ng ads sa show na wala namang gaanong nanonood. Sa It's Showtime, either It's Showtime or Itbulaga ang mas pipiliin po ng advertisers kesa po sa tahanang pinakamasaya, no? Dahil bagsak po yung ratings nila. Narito po ang patunay na bagsak na po ang ratings at show ng tahanang pinakamasaya, no? So ito po ay from January 19, January 20, and January 22 na kung saan makikita nyo po yung ratings ng tahanang pinakamasaya. So sa tahanang pinakamasaya muna tayo mag-focus. Makikita nyo dyan yung 2.4 and 2.8 na ratings nila. Ikumpara nyo po yan dito po sa dalawang noontime show, Itbulaga at It's Showtime. Meron ba silang line ng dos na ratings? Wala. Bukod tanging itong tahanang pinakamasaya lamang ang lagapak ang ratings. Sumadsad na po sa dos ang ratings ng tape. Kasunod nito, 1 na hanggang sa hindi na po ito mag-rate at tuluyang mabura sa kasaysayan ng noontime show. Ito po ay buhat ng mabawi ng TVJ ang Itbulaga na trademark sa tape at tuluyan ng gamitin sa TV5. Dito natin mas lalong napatunayan
na Itbulaga title lang talaga yung nagdadala sa show ng tape sa GMA. Kasi nung biglang nawala po sa kanila ito, biglang bagsak din po ng kanilang ratings. Tinalo na po sila ng It's Showtime. Dati-rati tape po yung nasa second spot. Ngayon, sila na po ang kakulputan at ang masakla pa dito, yung pre-noon time show ng GMA Network bago ang tahanang walang pundasyon, nadamay na din po sa pagbagsak dahil nga walang interest yung mga tao sa noon time show ng GMA, no? Kaya yung pre-noon time, nadadamay na din po. At ang tumataas ang ratings ngayon ay ang kalaban ng TikTok Lock na face-to-face sa TV5. Kasi pagtapos po ng noon, Itbulaga na po yung sunod. So, bongga. Damay-damay na po ito. Maging ibang mga show ng GMA apektado na din. Ang mataas na lang po ang rating sa yung 24 oras. The rest, tinalo na po ng Kapamilya Show na ume-ere po ngayon sa TV5. So pag ganito po ang takbo ng non-time show ng tape na nadadamay na din po ang mga show ng Giant Network, ano pa ba yung gagawin dyan ng network sa kanilang pinag-eerehan, ano? So possible na palitan po ng ibang show, maybe it's Showtime, or mag-produce na lang po ng sariling non-time show ang GMA since mga kapuso artist din naman po yung host ng tahanang pinakamasaya. Tsugi ngayon si tape at dun magtatapos ang laban. Yun ay kung magtuloy-tuloy po ang pagbagsak ng ratings nila sa uno at hindi na po tuluyang mag-rate. So ang gagawin ng tape dapat may kakaiba silang gawin para pumapataas, no? Yung ratings ng kanilang show. Dapat may pagbabago silang gagawin para magka-interest yung mga tao sa kanila. Depende na lang kung maghanap po ng ibang istasyon itong tape, ano? So I'm sure, gumagawa na po ng paraan at nagpupulong-pulong na po ang mga management ng GMA dyan. Ang businessman kasi, hindi yan, alam po niyan yung gagawin niya, no? Pabagsak ka pa lang, yung isang show, meron na po yung second plan agad-agad. Kaya I'm sure, napaghandaan na po nila yung mga mangyayari po dito sa tahanang pinakamasaya. So, ang sa atin lang naman, na mga TBJ supporters, tanggapin na po nila yung pagkatalo nila. Tanggapin po nila na hindi po nila pag-aari yung titulong Itbulaga. Doon pa lang, okay na po tayo eh. Hayaan natin silang umere dyan kahit anong gawin po nila, no? Hindi natin sila papakilaman. Pero ngayon kasi ang nangyayari, hinahabol pa din po nila yung Itbulaga. Akala natin, tanggap na po nila na hindi sa kanila talaga yung Itbulaga. Pero eto, at meron pang pag-aapela, and meron pang mga akusasyon na binabato laban po sa kampo ng TBJ and syempre sa hukuman. So talagang gagawin nila lahat para pumaagaw yung Itbulaga. Pero syempre, hindi po hahayaan ng hukuman na magwagi po ang baloktot. No? Lalo't napatunayan na po ng TBJ sa IPO at sa RTC na sila po ang tunay na lumikha ng Itbulaga.